disabled people in the whole world. Imagine po niyo sa buong mundo, merong 180 visually may problema sa vision. Pero itong data na to, hindi po to today, hindi latest. Ito po ay pinipresent pa namin noong bago mag-2020. Data pa to na pinipresent ko noong 2020, tama ba sinasabi ko? O 2020, 2019 na pinipresent ko to. Pero ito, ang sinasabi niya, by the year 2020, ganito yung magaganap. 2024 na po ngayon, meaning tumaas na yung figure dyan. O sabihin na natin, yan na muna yung pag-usapan natin. So out of the 180 million visually disabled people, 45 million po din ang bulag na. That's according to data sa buong mundo. Alam niyo ba that every minute, 12 people become blind in every minute? Hindi natin alam baka yung isa sa 12 ay nandito sa Pilipinas galing. And in 1 hour, 720 ang nabubulag. In a day, 17,280 ang nabubulag. And in a month, kalahating milyon mahigit ang nabubulag. At sa loob ng isang taon, 6.2 million ang nabubulag. Sabi ng data yan, ha? So, ibig sabihin, yan yung survey. By the year 2050, alam niyo po ano mangyayari? An estimated 895 million people worldwide will have developed vision impairment according to a report. That's a 150% increase over the next 30 years. Ang lupit ng duplication ng pagkabulag. It's estimated by age 65. Sino 65 years old na? Si Mabel, 65. Sino pa? 68. Kayo po? 72. Kapag ikaw ay umabot na sa 65 years old, 99% ng may nasa 65 years old na bracket ang meron ng katarata. 95%. So kapag nag-age kayo ng 65, yung hindi pa nagsi-65, huwag niyong payagan na pag nag-65 kayo, magkakakatarata kayo. And that half of people between ages naman to 75 to 85 have lost some vision due to a cataract. So kapag ikaw ay umabot pa ng 75 to 85 at may katarata ka nung 65 years old ka, pwede ka nang mabulag sa edad na yan. By age 80, okay, 1 in 8 people have glaucoma. Paano kung nung 65 nagkakatarata ka? Tapos nung nag-80 ka, nagka-glaucoma ka? Sinasabi yan ng data. So if you are, ito. If you are experiencing issues of the eyes today, sino may sakit na ang mata niya ngayon? Nagkakasakit na ba mata niyo, ma'am? Ano po? Humahapdi, nagluluha, ano pa, yung iba. Sino sa inyo yung may issue sa mata ngayon? If today, nagkaka-issue ka sa mata, isa lang ang ibig sabihin nun. You can be a qualified candidate for blindness. So yan po yung dapat po natin ma-realize. Ano yung mga discomfort, ano yung mga problema sa mata na po pwede nating maranasan na pwede tayo mag-qualify sa pagkakasakit at ng mata at eventually mabubulag. Kapag nag-blur na ang vision, lumalabo na ang vision. Malay po ninyo, yung paglabo ng vision na yan ay pag-uumpisa pala ng katarata sa mata.
Tapos hindi mo iniinda, hindi mo pinapansin. Kapag ikaw ay, ang mata mo ay nag-suffer ng dryness, tearing, pagluluha, itching, pangangati, redness, swelling, pain, infection, or ikaw ay nearsighted, farsighted na, ibig sabihin may problema na yung mata mo, yung vision mo, ikaw ay may astigmatism, floaters, pterygium, cataract, glaucoma, diabetic retinopathy, macular degeneration, and a lot more. Pag nakakaranas ka ng problema sa mata, alam na kung saan pupunta. Okay? All of the above are alarming indicators that if not addressed, may lead to losing your vision. Pag hindi na-address. Diba? Tayo pa namang mga Pilipino, may ugali tayo eh. Kung kailan lumala, saka pa tayo magpapadoktor. Kung kailan wala na tayong pera, saka pa tayo magkukumahog na magpapagamot. Diba? Maling ugali yun. Ngayon si MGI, with the Ion Spec, tinuturuan niya tayo na habang maaga pa, matuto tayo doon sa tinatawag na prevention. Para pag tumanda tayo, nag-age ng 65, free tayo from cataracta. Nag-age tayo ng 80, wala tayong glaucoma. So yan yung ating advocacy. Yan yung ating ipinapahayag sa lahat ng tao na mayroong mata. So what happens when you lost your sight or your vision? Ano nga ba ang nangyayari kapag wala ka nang makita? Number one, it will affect the quality of your life. Anong sasabihin mo pag wala ka nang nakikita? Wala na akong silbi. Diba? Nawala mo yung quality ng buhay mo. It will paralyze your mobility. Hindi ka na makakagalaw. Takot ka nang mag-move kasi wala kang makita. Another one is, it threatens your safety. Dahil wala kang makita, gusto mong bumaba, kung nasa second floor ka, gusto mong bumaba, matatakot ka baka magkamali ka ng apak, mahulog ka pa sa hagdan. Oo, iisipin mo talaga yon. Or, pwede mong isipin yung fear na, wala baka kung ano-ano na lang pinapakain sa akin. Baka ang ipinapakain sa akin ay tira-tira na lang. Hindi mo naman nakikita. Di ba? It will affect your emotional health as you are covered with fear. Oo, magiging emotional ka kapag meron kang ganitong problema. Yung pakiramdam mo sa sarili mo, nakakaawa, magkakaroon ka ng self-pity, awang-awa ka sa sarili mo. Sa sobrang awa mo sa sarili mo, baka maisipan mo mag-suicide na lang. Diba? Nangyayari yun. You will lose your independence. Dahil bawat gusto mong mangyari, magtatawag ka ng mga kasambahay. Bigyan niyo nga ako ng tubig. Natutumi ako, dalhin niyo ako sa banyo. Lahat ng gagawin mo, meron kang tatawagin. Hindi ka na malayang makakagalaw. Ngayon, ito ang tanong. Yun bang mga kasambahay mo sa bahay? Kasambahay na forever na mag-aabot ng kailangan mo. Sa tingin mo, hindi sila mapapagod sa'yo? Alam niyo kung anong i-wish nila? Sasabihin sa'yo, mamatay ka na. Kasi pagod na kami sa'yo. Tama! Ito yung mga totoong nangyayari na hindi natin minsan napoprocess sa utak natin. But they happen. Your other four senses will function and difficulty